Mahirap ang maging mahirap, pero mas mahirap ang walang ganti. Magandang araw po. Ako po si Carmen. Hindi ko na po babanggitin kung taga saan ako. 21 taong gulang na po ako pero pakaramdam ko po 100 taon na akong nabubuhay dahil sa bigat ng mundo na pasan-pasan ko. Buong buhay ko po kasi, Sir Gimbal, ay halos sa kalsada na po ako lumaki. Natutulog kami sa lumang karton sa ilalim ng overpass, sa tabi ng mugulong kalsada, maingay, mausok at mapanganib. Pero yun lamang ang meron kami. Sa katunayan po ay taga-probinsya po talaga kami, pero simula noong nawalan kami ng lupa ay naisipan ng mga magulang ko na lumawas kami ng lungsod. Naghanap sila ng trabaho pero hindi po kami pinalad. Hanggang sa mapadpad kami sa mugulong kalsada. Delikado man po kung iisipin. Pero isa na rin kami sa libu-libong taong naging kahig isang tuka sa lugar na aming tinirahan. May 2 po akong kapatid. Si Boy, 6 na taong gulang, at si Letlet na 4 na taon. Maayos sana po ang buhay namin pero isang araw, nagbago lahat yon. Gemma, si Kaloy daw sinugod sa ospital. Sigaw sa amin ang tanod ng barangay. Ano ho? Alalang-alala ang mama ko noon, Sir Gimbal, dahil nga biglaan ang pangyayari. Kanina lang sinugod. Sumama ka sa amin. Nag-aalala ring sabi sa amin ng tanod. Oho, susunod po ako. Nag-aalala na tinig ng nanay ko. Inay, anong nangyari kay Itay? Tanong ko nang marinig ko na di na magkaintindihan si Inay sa paghahalukat ng mga gamit niya. Na-aksidente daw, sabi niya na garalgal na ang boses. Sasama ako, Inay. Tugon ko pero hindi pumayag si nanay. Hindi, bantayan mo na lang ang mga kapatid mo, sabi nito sabay sakbit ng kanyang bag. Agad naman na sumugod si nanay at naiwan kaming magkakapatid sa bahay. Akala ko noon simple lang ang nangyari pero ang nakakalungkot ay tuluyan ang nabulag ang tatay namin matapos ang aksidenteng iyon. Inay, anong nangyari? Balita ko, di na daw makakakita ang Itay. Nag-aalalang tanong ko matapos siyang umuwi sa bahay. Oo anak, bulag na ang Itay nyo. Natapunan siya ng kemikal sa muka at napuruhan niya ang mga mata. Nangingiyak-ngiyak na sabi ni Inay. Nalungkot po ako nang marinig iyon at alam kong mahirap na para sa amin ang sitwasyon kung bulag na ang aming ama. Anong gagawin po natin, Inay? Tanong ko na may halong pag-aalala. Walang-wala kami, alam ko yon. Tapos sinabayan pa ng dagok sa amin. Magagamot ba naman ang tatay mo pero kailangan ng malaking halaga. Kulang na kulang pa naman ang binigay ng kumpanya bilang dano sa kanyang pagkabulag. Sabi ni Inay na parang nawawalan na ng pag-asa. Hahanap ako ng trabaho kahit ano basta makaipon lang, dagdag ni Inay. Pero alam kong hindi niya kaya pero kahit ganon, nagtiwala po ako. Ilang araw siyang wala sa bahay. Naghahanap ng pwedeng utangan kapalit ng trabaho. Pero bigo siya dahil hirap siyang makakuha ng maayos na trabaho dahil na rin sa 1 taon pa lang noon si Letlet.
Dahil sa depresyon sa pagkakasakit ng itay ay unti-unti pong nagkasakit ang aming nanay at siya ay tuluyang nabaliw. Hindi na nga namin napagamot dahil sa hirap ng buhay. Kaya naman di na rin kami nakabalik sa aming probinsyang pinanggalingan. Kaya naman po ay maaga akong namulat sa hirap. Dahil ako ang tumatayong nanay at tatay sa kanila. Wala naman po akong mahanap na trabaho noon dahil hindi sila tumatanggap ng walang pinag-aralan. Hindi na rin po kasi ako nakapasok ba dahil sa obligasyon na naatang sa akin ng aking mga magulang. Saka nasa edad 17 pa lamang po ako nung panahon na iyon. Ako ang gumigising ng maaga. Bit-bit ang sako. Umiikot po ako sa mga eskinita, kalsada at palengke. Pinupulot ko ang mga lumang dyaryo, bote at plastic dahil yun ang naging hanap buhay ko. Mainit man ang araw o bumabagyo, kailangan ko pong kumayod. Mahirap ang kitaan sa basura dahil hindi lang naman po ako ang nangangalakal ng basura, kundi marami pa. Minsan, pag sinuswerte ay nakakabenta ako ng marami. Lalo na kung maaga pa lamang ay nangangalakal na ako ng basura. At kahit nga po kunti lang aking kita sa basura. Basta may pambili kami ng kanin at sardinas ng mga magulang at kapatid ko ay ayos na. Pero kahit sa kaunting kinikita ko, hindi pa rin po ako tinatantanan ng kamalasan. Minsan, pagka-uwi ko galing pamumulot, nawawala ang mga bote at dyaryong pinaghirapan ko. Andiyan na si Carming Baliw! Takbo! Sigaw sa akin ng batang laking lansangang katulad ko. Ha, mana sa nanay mong baliw. Dagdag naman ang isa pang lalaki na parang nasa edad 14. Patakbo nila akong tinukso pero ang kinagalit ko ay ang pagkawala nga ng aking mga napulot na basura. Eto ba hinahanap mo? Bigla nga akong natahimik nang makita ang isa pang batang lalaki na kasamahan ng mga bata kanina. Bitbit niya ang sako ko. Pasensya ka na bata, amin ang kalsadang ito kaya ito, sa akin itong lahat. Madiin at may otoritadong sabi nito sa akin na aking kinagula. Maghapon kong inipon yan eh. Bigay mo na sa akin yan. Sigaw ko pero tinawanan lang ako nito sabay tulak sa gilid ng estero. Bahagya po akong sumubsob sa gilid ng isang basurahan na kanilang ikinalakal. Tatayo na sana ako pero bigla na lamang may bumatok sa akin. Hoy baliw, umalis ka sa teritoryo namin. Sabat pa ng isang pulubi na kasama ng pinakamatanda sa grupo. Matapos nga ay agad silang naglakad palayo at nagtatawanan pa sila habang binabato ko ng balat ng mangga na kanilang kinakain. Alam ko Sir Gimbal na wala akong laban sa kanila. Kaya naman, sa halip na bawiin ng mga basura ay hinayaan ko na lang sila na ang makinabang sa pinagpaguran ko. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ayoko ng gulo. Pagod na ako. Nagpunta ako sa kabilang kalye, malayo sa mga batang lansangan na naghahari-harian. Hapon noon at bitbit ko ang sako. Pumasok ako sa makitid na eskinita sa likod ng lumang gusali. Abandonado na po yung gusali pero kahit na walang tao sa paligid ay maraming tambak ng basura sa loteng nasasakupan nito. Tiba-tiba,
bulong ko nang makita ang ilang piraso ng bakal na galing sa mga lumang gamit sa gusali. Tumalon ako sa sirang bakod saka ako naglinga-linga sa paligid. Akala ko ako lang ang nandun dahil nga wala naman po akong nakitang tao sa lugar. Pero mali ako, Sir Gimbal. Nandoon pala yung 3 lalaking tambay na madalas kong makita sa isang eskinita sa Kamaynilaan. Pamilyar sila sa akin dahil kilala sila bilang mga adik. Kadalasang nag-iinuman sa gilid ng kalsada at palaging naghahanap ng gulo. Nasa sulok sila ng gusali. May hinihit-hit na kung ano. Napaurong ako ng mga sandaling iyon. May kung anong kaba na biglang bumalot sa akin. Natakot ako, Sir Gimbal. Alam ko kasi na baka malagay ako sa panganib kung tutuloy pa ako para makakuha ng mga bakal. Pero bigla nga akong kinabahan nang masagi ng aking dalang sako ang timbo ng basura. Dahilan para makuha ang atensyon ng mga lalaki sa gusali. Sino yan? Malakas at nakakatakot na boses ng lalaki na agad ko nga pong kinabahala. Nagsilabasan yung 3 at nakita po nila akong malapit na sa sirang bakod. Hindi na nga po ako nag-aksaya ng oras at agad po akong tumalon sa bakod. Buti na lamang po at hindi nila ako inabutan. Takbo ako ng takbo. Nagbabaka sakaling hindi nila ako maabutan. Pakiramdam ko po ay nag-uunahan ng aking mga paa para makalayo. Hindi na nga po alintana ang mga bato na aking natatalisod. Agad nga po akong umuwi sa bahay ng walang dala. Pero hindi pa po pala nagtatapos doon ang lahat. Dahil minsan nasa isang masikip akong eskinita ay nasa lubong ko po ang isa sa mga tambay. Long time no see ah. 'Di ba ikaw yung pulubing nasa gusali dati? Sabi na nga ba at magkikita pa din tayo. Ani ng lalaking lasing habang namumungay-mungay ang mga mata at halos di na makasalita ng maayos. Umaalingasaw mula sa kanyang bibig ang mabahong amoy ng alak at sigarilyo. Nagulat ako. Napaatras ako ng kaunti. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko po kasi inaasahang makikita ko na naman sila. Hindi po ako yun. Nanginginig kong tugon habang pilit kong iniiwas ang tingin ko sa kanya. Pinilit kong kumilos, dahan-dahang umuurong at naglakad palayo. Pilit na hindi magpadala sa takot. Pero bago pa ako makalayo ng 3 hakbang, isang malamig at magaspang na kamay ang biglang humawak ng mahigpit sa aking payat na braso. Uy, si Carmen pala to ah. Lika nga rito. Sabi ng isa pang lalaki na kanina ay nakasandal sa pader. May sigarilyong nakasabit sa kanyang labi. Binuga niya ang usok sa aking muka na aking kinaubo habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Nanigas ako sa kinakatayuan ko. Gusto kong sumigaw pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Sa isang iglap, binitawan niya ako pero hindi pa man ako nakakagalaw ay bigla niya akong tinulak papunta sa madilim na sulok ng eskinita. Aray! Napaigik ako nang tumama ang likod ko sa malamig at basang pader. Narinig ko ang tawa ng mga lalaki na parang natutuwa na makita akong napasalampak sa pader. Parang gutom na hayop silang unti-unting humahakbang papalapit sa akin. At tuwing hakbang sila ay doon naman halos di na ako makahinga sa lakas ng tibok ng aking dibdib.
Lumapit sa akin ang unang lalaki. Pulang-pula ang mga mata. Pawis na pawis ang noo at halatang wala na siya sa tamang ulirat. "Kamusta na ba?" Bulong niya sa akin habang unti-unting yumuyuko sa harap ko. Ramdam ko ang mainit at mabahong hininga niyang amoy alak at panis na laway. Pakiusap po. Ayoko po ng gulo." Nauutal kong sambi. Halos maiyak na ako. Tumawa lang siya. "Gulo? Hindi naman gulo ang ibibigay namin sa iyo eh. Di ba pre?" Sabi nito sa kanyang kasama na nasa gilid ko't nakatayo. "Oo nga, Carmen. Ayaw mo bang..." Hindi pa nga ito natatapos magsalita ay agad kong sinipa ang lalaking nasa harapan ko. Alam ko na nanginginig ako sa takot ng mga sandaling iyon. Wala kasing nagdadadaan sa lugar pero mas pinili kong magpakatatag at gumawa ng paraan para makaalis. "Hayop kang bata ka!" Sigaw nito nang masipa ko ang pagitan ng kanyang dalawang hita. Pero yung isang lalaki na may malaking tiyan ay agad na humabol sa akin. "Sige, takbo. Gusto naming makapaglaro sa iyo, bata." Nakakatakot na sigaw nito habang nasa likod nila ako. Binilisan ko pa ang takbo ng mga oras na iyon dahil sa kabang nararamdaman ko. Akala ko ligtas ako, Sir Gimbal, pero biglang may humablot sa aking daladalang sako kaya nadapa ako sa lubak na daan. "Oh, bakit? Pagod ka na ba? Sige lang, takbo pa, hahaha." May halong pang-uuyam sa akin ng isang lalaking may malaking tiyan. "Huwag niyo naman patakbuhin si Ining. Dahil mamaya pa natin to papagurin." Dagdag naman ng isang lalaki na sumalubong sa akin kanina. Pinalabutan nila ako. Yung mga titig nila sa akin ay siyang dumadagdag sa kaba na aking nararamdaman, Sir Gimbal. Huwag po. Huwag po, maawa po kayo sa akin. Gusto ko na po umuwi." Paulit-ulit kong sabi na halos magmakaawa na ako sa kanila. Pero wala silang awa. "Matapos mo akong sipain, tatakbo ka na parang walang nangyari, ha?" Galit na galit akong hinablot sa braso ng lalaking payat. "Tulong! Maawa na kayo sa akin. Pakawalan niyo na ako." Sigaw ko pero lahat ng yon ay baliwala dahil sa malaking kamao na dumapo sa aking muka. Pakiramdam ko humiwalay saglit ang aking kaluluwa dahil sa lakas ng pagsampal sa akin. Hanggang sa unti-unting nawalan ako ng malay at ang huling natatandaan ko lamang ay hinila nila ako sa madilim na sulok ng eskinita. Hanggang sa magising po ako sa isang maliit na silid. Nakita ko ang mga basyo ng alak sa paligid at ilang parapernalya. Sa sulok ay naroon ng mga lalaking parang gutom na hayop na nakaabang sa akin. Kinakapa ko ang sarili ko. Nakita ko na lamang po na wala na akong damit pang itaas. Naroon ang takot ko, Sir Gimbal, dahil baka iyon na ang huling araw ko. Gising ka na pala, Carmen. Bati sa akin ng matandang lalaki na may malaking tiyan. Parang awan niyo na po. Pakawalan niyo na po ako. Hagulhol ko habang patuloy akong nagmamakaawa.
Hinaplos nito ang aking pisngi at hinagkat. Amoy ko ang mabahong amoy ng katawan nito na lalong nagpakaba sa akin. Pre, wag mo namang suluhin. 3 tayong lalapa dyan. Sigaw ng isa pa na agad ko nga pong ikinabahala. Alam ko na wala na akong takas dahil bukod sa 3 sila. Hindi ko rin alam kung nasaan ako at kung saan ako hihingi ng tulong kung sakaling mabuhay pa ako. Tulong! Manong wag po, maawa kayo! Sigaw ko habang parang asong ulol nilang pinapapak ang aking murang katawan. Nilalabanan ko ang kanilang ginagawa sa akin. Isang ingay pa at papatahin ka namin. Pananakot sa akin kasabay ng patuloy nilang pambababoy sa aking katawan. Huwag po. Maawa po kayo. Huwag niyo po akong papatayin. Pagmamakaawa ko. Ayoko pamamatay dahil sa aking mga magulang at kapatid. Kailangan nila ako para mabuhay. Pinikit ko na lamang po ang aking mga mata kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko, Sir Gimbal, sobrang dumi na ng mga oras na iyon. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamalas. Parang lahat ng pagdurusa ay nasa akin na. Di ko na halos maramdaman ang talukap ng aking mga mata dahil pugto na sa kakaiyak. Halos gawin nila akong laruan na kanilang binababoy pa ulit-ulit. Lahat ng kabubuyan ay ginawa nila sa akin na para bang hindi sila napapagod na gamitin ang mura kong katawan. Di ko na alam ang oras, Sir Gimbal. Hanggang sa hindi ko na maramdaman ang sarili kong katawan. Nakatingala ako sa lumang kisame. Pilit, inaalis ang sarili ko sa kasalukuyan. Subukan mo lang magsumbong. Hindi mo na maabot ang buhay ang mga kapatid at ang bulag mong ama. Bulong sa akin ng lalaking amoy alak habang dinidiin ang mainit na yang hinanga sa tenga ko. Ramdam ko ang lagkit ng kanyang pawis sa liig ko. Kasabay ng panlalamig ng katawan ko sa takot at panginginig. Napasiksik ako sa sulok ng madilim na kwarto na amoy amag at ihi. Ang mga lumang plywood na dingding ay may mga butas. Tila ba nagmamasid din ang dilim sa sinapit ko. Nagsimula ng tumulo ang luha ko. Tahimik sa umpisa. Pero di nagtagal ay humikbi na ako habang pilit tinatakpan ang bibig ko. Sa susunod muli, Iha. Sabay tawa ng isa pa. Mas bata pero may parehong hayok sa mga mata. Gagawin ka naming parausan. Tutal, yun lang naman ang ambag mo sa amin eh. Pagkasabi niya noon ay may inihagi siyang piraso ng pera sa akin. Isang gusot at mamasa-masang 20 pesos na tumama pa sa tuhod ko bago gumulong sa sahig. Nanlaki ang mga mata ko sa galit at pandidiri. Para bang may humampas ng bakal sa dibdib ko. Nanginginig ang kamay kong dinampot ang perang iyon. Saka ito pinunit-punit at isinaboy pabalik sa kanila. Manghayop kayo! Manghayop kayo! Sigaw ko. Halos mawala ng boses sa pagitan ng pag-iyak. Hindi sila umimi. Tila natuwa pa sa reaksyon ko. Lumabas sila ng barong-barong habang nagtatawanan. Isinara ng isa ang kalawangin na pinto sabay sigaw.
Huwag ka magsumbong ha. O baka pati yung bulag mong ama maging pilay na rin sa tadyak namin. Pagkatapos noon ay katahimikan. Tanging hikbi ko na lang at tunog ng kuliglig sa labas ang naiwan. Napaupo ako sa sahig. Niyakap ang sarili habang ang mga luha ko'y walang patid. Pagkatapos, iniwan nila akong nakatihaya sa loob ng bahay. May dugo sa hita ko. Basa ang mukha ko ng luha. Amoy ko ang natuyong laway nila sa aking balat. Sobrang sakit ng buo kong katawan. Nanginginig ang buo kong katawan habang pinupulot ko ang pira-pirasong aking mga damit na nagkalat sa sahig. Pinunasan ko ang aking luha at ang dugong natuyo sa aking hita at habang ginagawa ko iyon, gusto ko nang mawala sa mundo. Mga hayop sila. Bulong ko sa sarili ko habang nanginginig at kinuyom ang aking mga palad. Pilit na pinipigilan ang sarili kong huwag bumagsak sa lupa. Namamanhid na ang mga katawan ko pero ang sakit sa kaluluwa. Mas matalim pa sa kahit anong sugat. Nang makasigurong wala ng tao sa paligid, agad akong nagbihis. Isiniksik sa supot ang sirang damit at nilisan ang abandonadong lugar. Masakit ang bawat hakbang. Parang may humahapdi sa bawat galaw ng aking mga hita. Pero hindi ko alintana. Kailangan kong makauwi. Kailangan kong makalayo. Madilim na ang langit nang makarating ako sa amin. Ang maliit naming bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ay tila nagmistulang kuta ng katahimikan. Doon ko lang naramdaman ang malamig na hangin na yumakap sa aking balat. Si Mama ay nakaupo sa harap ng bahay. Nakatulala pero sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tila ba ay may ulirat siya. Para bang sa unang pagkakataon, bumalik siya sa sarili niya. Dugo! Dugo! Bigla niyang sigaw habang nakatingin sa palda ko. Ang mga mata niya ay nanlalaki. Tumayo siya at itinuro ako. Nanginginig ang daliri. Napako ako sa kinakatayuan ko. Hindi ako kumibo. Hindi ako umiwas sa tingin niya. Tahimik lang ako nakatitig habang muling bumalik si Mama sa kanyang sariling mundo. Nagsimulang magsalita sa hangin. Para bang may kausap na hindi ko nakikita. Napakagat ako sa labi ko. Pinipigilan ang hikbi. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. Ngunit hindi ko pa man nasasara ang pinto. Sinalubong ako ng mga kapatid ko. May hawak-hawak pa silang kaning lamig at sardinas. Ate Carmen, bakit may dugo ka? Tanong ng bunso ko habang nakakunot ang noo. Agad niyang nilapitan ang palda ko at itinuro ang bahid ng dugo. Ate, nasugatan ka po ba? Bago pa ako makapagsalita, sumilip si Itay mula sa papag kung saan siya nakahiga. Carmen, malalim at nag-aalalang tinig ni Papa. Anong nangyari sa iyo, anak? Anong dugo yung sinasabi ng mga kapatid mo? Humikbi lang ako, Sir Gimbal, matapos kong marinig si Papa. Alam kong hindi niya ako nakikita pero andun yung pag-aalala niya sa akin. Nilaksan ko na lamang ang loob ko saka ako nagsalita. Wala po ito, Papa.
Natalisod po kasi ako kaya nasugatan po ako. Maliit lang po ito. Huwag po kayong mag-alala. Pagsisinungaling ko habang tumutulo ang aking luha. Si tatay. Hinawakan ng kamay ko pero hindi alam ang itsura ko. Ang mga kapatid ko naman ay inosenteng nakatingin sa akin. O siya, kumain ka na. Paanyaya ni Itay sa akin pero umiling lang ako kahit hindi niya ako nakikita. Kumain na po ako, Itay. Inyo na lamang ninay ang pagkain. Pagsisinungaling ko saka pumunta sa kwarto ng aming barong-barong. Agad kong nilinis yung aking katawan para kahit papaano naman ay mawala ang bahid ng kahalayan sa akin. Gusto kong sumigaw ng mga oras na iyon. Gusto kong magsumbong. Pero sinarili ko na lamang ng mga gabing iyon. Umaasa ako ng mga panahong iyon na makakatakas ako sa masalimuot na mundong meron ako. Pero hindi natapos doon. Lumipas ang mga araw at nagsimula na po akong maghanap ng maayos na trabaho. Nakahanap ako ng isang bahay na naghahanap ng labandera. Akala ko, Sir Gimbal, magiging ayos ang lahat dahil nga may ligtas na akong trabaho. Kahit nga nakakapagod itong gawin. Pauwi po ako noon galing sa trabaho. Dala-dala ko ang supot ng tinapay para sa aking mga kapatid na biglang may humatak sa akin. Sabi na nga ba, magkikita ulit tayo. Nakakatakot ang boses ng lalaking parang pamilyar sa akin. Malamlam ang ilaw ng poste pero nakita ko ang mukha nila. At nakita ko na naman ang bangungot na matagal ko nang gustong takasan. Hindi na nga po ako nakasigaw at tinakpan nila ng mahigpit ang aking bibig. Pumalag ako, Sir Gimbal, hanggang kaya ko pero napatigil ako nang may matalim na kutsilyo ang nakatutok sa aking liig. Isang likot mo pa at gigripuhan ko na ang liig mo. Banta sa akin na aking kinatakot. Alam ko na nasa kamay na naman ako ng mga hayok sa laman. At alam ko rin na ang isang maling hakbang ko ay pwedeng-pwede nila akong patayin ng walang kalaban-laban. Itinutulak nila ako sa isa pang lalaki na siyang bumuhat sa akin papunta sa isang lugar na para sa akin ay impyerno. Tulad nga po ng dati, nasa sitwasyon na naman ako na hindi ko gusto. Ginagawa nila akong laruan na pinagpapasapasahan. Wala akong laban sa malalakas nilang katawan. Latang-lata na ako. Halos hindi na makagalaw. Ang bawat kalmot ng damit ko, ang bawat halakak nila, parang martilyong sunod-sunod na tumatama sa pagkatao ko. Akala mo makakatakas ka pa? Amin ang lugar na to, iha. Wala kang pupuntahan. Ani ng matabang lalaki habang dinidiinan ako sa sahig. Ang kanyang mga mata, parang manlalapa. Para silang mababangis na hayop na walang konsensya. Niluluray ang aking katawan. Huwag ka na kasing pumalag pa. Singit ng isa pang lalaking paya. Maitim, may peklat sa pisngi. Sayang ang ganda mo kung puro kirot lang ang mararamdaman mo. Magpaubaya ka na at baka sakaling puro sarap ang makuha mo. Lumuluha akong sumamo. Halos mawalan ng boses kakaiyak. Parang awa niyo na po. Maawa na po kayo sa akin.
Tama na po. Pero parang hangin lang ang tinig ko sa kanila. Parang wala silang naririnig. O baka sadyang piniling magbingi-bingihan na lang sa aking mga sigaw. Tahimik! Sigaw ng matamang lalaki. Pag nagsalita ka pa ulit, gigripuhan na talaga kita. Nanginginig ako. Kahit halos wala ng lakas ang katawan ko. Pinilit kong pumiglas. Pero mabilis nilang sinakalang galaw ko. Parang pinagsakloban ako ng langit at lupa. Gusto kong sumigaw pero kahit hininga, ayaw nang lumabas sa bibig ko. Gusto mo bang masaktan? Sabay sampal ng payat na lalaki. Tumila po ng mukha ko sa gilid. Dumugo ang labi ko. Hindi lang yan ang matitikman mo kung papalag ka pa. Naiintindihan mo? Matapang nasabi sa akin. Ang mga gabing iyon, hindi lang takot ang naramdaman ko. Naroon ang matinding galit, inis, hiya, lungkot at poot. Pati na rin ang pagkamunghi sa sarili ko na wala akong magawa. Ilang oras din nila ako binaboy at dupay-pay nila akong nilubayan. Manhid na po ang aking katawan at pakiramdam ko wala na akong lakas para umuwi. Pero nang matanaw ko ang supot ng tinapay ay doon ko naisip ang aking mga kapatid. Dali-dali po akong umalis at tinahak ang lugar kung nasaan naroon ang aming barong-barong. Yay! Si ate! Masaya akong sinalubong ng mga kapatid ko. Kita ko rin ang ngiti ng aking itay nang marinig niya na parating na ako. Carmen, buti naman at nandito ka na. Sabi ni itay habang nakaupo sa aming papag. Itay, kain na kayo ni inay. May dala akong tinapay dito. Sabi ko habang tinatago ang sama ng loob. Kinuyom ko po muli ang aking kamao at pilit na nagpakatatag para sa kanila. Buong gabi po akong nag-isip ng pwedeng gawin. Takot na takot ako, Sir Gimbal, pero alam ko na hindi ako tanga. Kinabukasan po kahit masakit ang buo kong katawan ay nagpunta ako sa presinto. Hawak ang palad ko. Nanginginig. Sir, tulungan niyo po ako. Pero bago ko pa maisumbong ang lahat, may sumipol sa labas. Isa sa kanila, nakatingin sa akin, nakangisi, may hawak na kutsilyo. Napatungo ako, Sir Gimbal, nang makita ko ang lalaki na isa sa mga gumahasa sa akin. Ano yun, iha? Tanong sa akin ng pulis na nasa counter. Wala po. Nawala po kasi ang aking pera. Magpapatulong lang po sana ako. Pagsisinungaling ko sabay iling sa pulis. Nako, iha. Baka may nakapulot na nun. Heto, bibigyan kita. Ani ng pulis sabay abot sa akin ng 1,000. Malaking halaga yon, Sir Gimbal, kaya naman medyo nagkaroon ako ng saya sa puso. Salamat po, sir. Wika ko saka ako umalis. Siniksik ko ang pera sa pinakamaliit na bulsa ng aking palda. Sinalubong naman ako ng payat na lalaki sabay hatak sa akin. Diba sinabihan ka namin? Hindi ka naniniwala, ha? Sabay sampal sa aking muka.
Hindi po. Hindi po ako nagsumbong. Nagkakamali po kayo. Iyak ko pero hindi ako nilubayan ng lalaki. Dinala niya ako sa lugar sa kanilang hideout at sa pangatlong pagkakataon ay naging parausan ako ng mga hayop na yon. Pinagdarasal ko na lang sana na matapos na ito. Tara na mga pre, may paparating. Narinig ko ang isa sa kanila na nagsalita. Nagkapag-asa ako at kahit papaano ay may aalis ako sa bangungot na iyon. Huwag ka magsusumbong. Kung hindi, alam mo na mangyayari. Bilin sa akin saka sila nagsitakbuhan paalis. Wala na akong lakas. Pilit kong isinisiksik ang sarili ko sa pagitan ng mga karton at basura. Niyapos ko na lamang ang aking mga kasuotan saka ako humagulhol. Ang hayop sila. Diyos ko anak, anong nangyari sa iyo? Isang matandang babae ang tumakbo papalapit. May hawak siyang payong. Nilapitan niya ako at alalang-alala sa akin. Hindi ako makapagsalita dahil sa patuloy na pagdaloy ng luha ko. Nang makita niyang hindi ako makapagsalita, tinakpan niya ako ng tuwalya na nakatalukbong sa kanya. Halika, iha. Mahina niyang sabi habang inaalalayan ako. Pinapasok niya ako sa loob ng kaniyang bahay. Napansin ko na maraming lumang bagay ang nasa loob. At hindi mo talaga ito mahahalata dahil nga maayos naman ang labas ng kanyang bahay. Pinaupo niya ako sa isang antigong bangko. Dahan-dahan ka lang, iha. Mahina at mahinahong boses ng matanda. Habang inaalalayan akong umupo. Tahimik ang loob ng bahay. Amoy insenso. Sa sulok ay may lumang kahoy na altar na may kandila, bawang, tuyong dahon at tila mga anting-anting ang nakasabit sa mga dingding. Umupo ako sa bangko at nanatili akong nakayuko. Ako nga pala si Aling Sion. Sinabi niya habang iniaabot sa akin ng isang basong maligamgam na tubig. Hindi ako agad sumagot. Tinitignan ko lang siya. Mabait ang mga mata niya pero may kung anong lihim doon. Anong nangyari sa iyo, iha? Sino ang gumawa sa iyo ng kabubuyang iyan? Tanong sa akin habang binibihisan ako na parang ina ko na siya. Di ko po kilala. Matagal na po nilang ginagawa sa akin to. Sumbong ko kasabay ng hikbi. Nagsumbong ka na ba ining sa pulis? Tanong sa akin. Hindi po. Tinatakot po nila ako na papatayin sa oras na magsumbong ako. Natatakot po ako dahil ayokong maiwan ang aking mga kapatid at magulang. Dagdag ko. Mga hayop talaga sila. Natatandaan mo ba ang mukha nila? Dagdag ng matanda. Tumango ako. Alam ko kasi na hinding-hindi ko makakalimutan ang mga mukha ng taong yumurak sa pagkatao ko. Kumain ka na muna at magpalakas. Dagdag pa niya. Huwag kang matakot, iha. Ligtas ka rito. Hindi ko na napigilan. Tuluyan akong napaiyak. Bakit ko po ba nararanasan ito, Lola? Bulong ko. Wala naman po akong ginagawang masama. Lumalaban po ako ng batas. Lumuhod si Aling Sion sa harap ko. Hinawakan niya ang kamay kong nanlalamig.
Huwag kang mag-alala, Iha. Tutulungan kita. Sabi sa akin na aking kinagulat. Paano po kung balikan niya ang mga magulang ko at mga kapatid ko sa oras na lumapit ako sa mga pulis? Nag-aalala kong tanong. Hindi iyon mangyayari dahil hindi tayo sa pulis hihingi ng tulong. Makahulugang sabi nito sa ngumiti. Napatingin siya sa kandilang nakasindi. Tila nag-iisip. Dahan-dahan siyang tumayo at kumuha ng basang tela. Saka pinunasan ang sugat ko sa braso. Hindi pwedeng palampasin ito, Iha. Kailangan may gawin tayo, lalo ka na. Pero ano pong magagawa natin? Nanginginig ang tinig ko. Wala po akong laban. Wala po akong alam. Ang iniisip ko lang po, paano ko mabubuhay pa ang pamilya ko? Napabuntong hininga si Aling Sion. Tahimik siya ng ilang segundo. Matalim. Parang may nais siyang ipahiwatig sa akin. Ako'y hindi karaniwang matanda, Carmen. Sagot nito na aking kinagulat. Napakunot ang noo ko. Nagtaka ko kung bakit niya ako kilala. Kahit di pa naman ako nagpapakilala. Ano pong ibig niyong sabihin? Saka bakit niyo po ako kilala? Isa akong mangkukulam. Diretsyong sabi niya. Hindi ako kilala ng mga taga rito na may alam sa gahoy at kulam. Pero ako'y may kakayahang manakit ng masama at magtanggol ng naaapi. Nanlaki ang mga mata ko. Napatayo ako bigla. Pero agad niya akong pinaupo. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Tinutulungan kita dahil alam ko ang ligaw ng bituka ng mga halimo sa mundong ito. Sabi niya sa akin. Paano niyo po ako matutulungan? Tanong ko. Nanginginig ang boses pero unti-unting nabubuhayan ng pag-asa ang dibdib ko. Kung gusto mo, maghanda ka. Pwede tayong bumawi. Hindi mo kailangang hawakan ng kutsilyo o suntukin sila. Ako ang gagawa. Pero kailangan ko ang pahintulot mo. Lakas ng loob at isang bagay mula sa kanila. Sabi niya. Napaisip ako. Ganun po ba kalakas ang kulam niyo? Ngumiti siya. Hindi pangkaraniwan. Parang may aninong sumagi sa likod niya na aking kinagulat. Yung isang pulis na nang-rape ng batang babae. Nabulag habang naglalakad sa kalsada. Yung kapitbahay ng anak ko na nagnanakaw sa tindahan. Nilagnat ng 40 araw. Hindi yun gumaling hanggang nasa ilalim sila ng aking kulam. Hindi ako nakapagsalita. Parang ang buong katawan ko ay nanlalamig. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Kung gusto mong gumanti, Carmen, tutulungan kita. Hindi lang para makabawi. Para tumigil na sila para hindi na maulit pa sa ibang kagaya mo ang ginagawa nila sa mga babaeng walang kalaban-laban. Ani pa niya. Napatitig ako sa apoy ng kandila. Mula sa dilim ng loob ng bahay, unti-unting nagkaroon ng liwanag sa dibdib ko. Dati, ang buhay ko ay puro takot, puro pagtakbo,
Pero ngayon, may laban ako. Tutulungan ko po kayo. Mahinang sagot ko. Basta sila naman po ang magdurusa. Basta hindi na po nila ako magagamit pang muli at kahit sino pang babae. Tumango si Aling Sion sa aking mga sinabi. Alam niya ang bawat bigat ng aking mga salita. Kaya mo yan, anak. Gagawa tayo ng paraan. Simula bukas, babalikan natin ang lugar na yon. Kailangan ko ng buhok, panyo o kahit anong bagay na galing mula sa kanila. Muling tumulo ang luha ko. Pero hindi na luha ng kawalan ng pag-asa. Luha ito ng paglaya. Kung magagawa naming pagdusahin ng mga walang pusong mga tao na iyon. Madilim pa lamang. Gising na ako. Hindi ko na maalala ang huling beses na gumising ako nang hindi nanginginig sa takot. Pero ngayong umaga, iba ang pakiramdam ko. Para bang may bumangong apoy sa loob ng aking dibdib. Hindi pa rin nawawala ang takot ko. Pero mas malakas ang galit na aking nararamdaman. Matapos ko nga pong maglaba at makapag-abot ng pagkain sa aming bahay ay dumiretso ako sa bahay ni Aling Sion. Naglatag ng basang dahon si Aling Sion sa lamesang gawa sa kawayan. Sa ibabaw niyon, may maliit na lagayan ng abo, 3 kandila at itim na papel. "Handa ka na ba?" Tanong niya habang inilalagay sa sahig ang bilog na asin. Tumango ako. Ang unang kailangan natin ay isang bagay mula sa kanila. Galing mismo sa katawan nila. Buhok, kuko, pawis o laway. May naisip ka bang paraan, Iha? Napakagat ako sa labi ko. Naisip ko agad ang isa sa mga lalaking yon. Si June. Yun ang pakinig ko na pangalan ng payat na lalaki. Siya yung matangkad na may pilat sa mukha na nagbabanta sa aking buhay. Madalas siyang natutulog sa lumat abandonadong jeep sa may palengke. Madalas kong nakikita siya roon. "Meron po akong alam," sagot ko. "Yung isa sa kanila natutulog sa lumang jeep doon. Siya lagi. Siguro kung makakapunta po ako doon habang wala siya, baka po may makuha ko na buhok niya doon." Kwento ko sa kanya na agad niyang kinangiti. Ayan ang kailangan natin, Iha." Sagot ni Aling Sion. "Ngunit mag-iingat ka. Huwag kang papahuli." "Opo, hindi po." Sagot ko na may buong kumpiyansa. Tanghali po noon. Tahimik akong lumusot sa iskinita. Matingkad ang araw at alam kong nasa lansangan ang lalaking iyon. May dala akong plastik at lata para hindi ako mahalata. Pero yung mga mata ko po ay alerto kung sakaling dumating man ang manyakis na iyon. Tumambay muna ako sa tabi ng bakery. Nagkukunwaring namumulot ng basura. Naglilinga-linga po ako pero nakita ko nga po si June. Lasing na lasing at malalim ang tulog. "Wala kang kwenta. Pagbabayaran mo ang lahat." Bulong ko sa sarili ko habang pinipigil ang kaba. Dahan-dahan akong lumapit. Amoy suka at pawis sa paligid ng jeep. Ramdam ko ang pintig ng puso ko sa tainga ko. Pero pinilit kong kumalma. Sumilip ako sa bintana at ayun siya. Naghihilik sa loob.
Sumingit ako sa pinto ng jeep at dahan-dahan kong hinawakan ang gilid ng upuan. Kinuha ko ang gunting at pinutol ang ilang hibla ng kanyang buhok. Dahan-dahan po akong bumaba matapos kong kunin ang bagay na aking mas kailangan. Agad-agad nga po akong nagpunta sa bahay ni Aling Sion na natutuwa sa aking dala. Narito na po ang hibla ng buhok. Sabi ko na kinangiti niya. Mabuti at hindi ka namalayan. Saad nito habang kinukuha niya ang buhok at inlagay sa isang mangkok na may maitim na likod na hindi ko alam kung para saan. Narito na tayo. Bulong niya. Kita kong bumulong si Aling Sion sa hangin habang binibigkas niya ang mga katagang. Di ko naman po maunawaan. Maya-maya pa nga ay lumabas na ang itim na usok mula sa mangkok at unti-unti itong nilipad ng hangin papalabas ng bahay. Kinabukasan nga po ay bumalik ako sa palengke. Bibili po sana ako ng pagkaing malapit sa bakery. Nagbihis po ako ng ayos upang di makilala ng mga adik na yon. Sandali pa nga po ay may narinig akong sigawan. Si June! Si June parang baliw! Lumingon ako. Doon sa gitna ng palengke. Nakahubad si June. Tumatakbo. Hinahampas ang ulo niya sa pader. Umiiyak. Sumisigaw. May gumagapang sa balat ko. May uod sa mata ko. Alisin nyo! Alisin nyo! Sigaw nito. Nagkakagulo ang mga tao. May humahawak sa kanya. Pero nagwawala siya. Binabato niya ang sariling katawan. Kinakalmot ang mata. Pati sarili niyang kuko. Kinikiskis sa leeg niya. Dalhin nyo na yan sa mental. Baka nasobrahan na yan kaya nasiraan na ng ulo. Sigaw ng isang lalaki na tindero ng gulay. Hindi ko alam, Sir Gimbal. Pero nakaramdam ako ng konting saya ng mga oras na iyon. Kahit papano ay nakabawi na ako sa kababuyan ng isa sa kanila. Noong gabing iyon, nakakatulog ako ng mahimbing at nakakatrabaho ako ng ayos. Pagbalik ko kila Aling Sion, kinabukasan ay nagsindi siya ng kandilang itim. Naabutan ko siyang may dinadasal na di ko maunawaan. Aling Sion, ito na po yung pinapakuha nyo sa akin. Nakuha ko po ito sa bahay kung saan po ako pinagsamantalahan. Sabi ko sabay abot ng isang litrato sa matanda. Isa na lang, sabi niya. Pero hindi ito sapat. Dapat lahat sila ay sabay-sabay na magdusa ng pagdurusang nangyari sa iyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang tatlong yon, magkakaugnay. Kung gusto mong tapusin ito ng tuluyan, kailangan nating buuin ng isa pang kulam. Mas malakas, mas mabigat at kailangan natin ng bagay na personal sa kanilang tatlo. Tuloy-tuloy na sabi sa akin. Paano po? Gusto kong makakuha ka ng pang-ibaba nilang gamit. Kahit short o brief at ipapaalam ko sa iyo ang buong ritual. Hindi ako agad nakasagot. Pero pagkatapos ng nakita ko sa palengke, si June na nagsisisigaw at pinapahirapan ng di niya makita. Alam kong handa na ako. 2 araw ang lumipas nang mabaliw si June. Balita sa palengke. Isinugod daw siya sa Mandaluyong. Hindi raw siya makausap. Puro sigaw.
Lahat ng nakakakita ay natatakot. Dinala rin daw ito sa rehab ng mga pulis. Pero nakita na lang daw itong nakabigti gamit ang pantalon nito. Nang marinig ko nga po ang balitang iyon ay parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Para akong basag na salamin na ngayon muling pinupulot ang pira-pirasong sarili ko. Ilang beses din po akong nagpabalik-balik sa bahay ni Aling Sion. Handa ka na ba? Tanong ni Aling Sion habang dinidikdik ang pulang ugat sa mortar. Ngayong gabi, matatapos ito. Pero tandaan mo, Carmen, kapag pinasok mo ang huling yugto ng kulam, hindi na ito basta karma. May kapalit. Napatingin ako sa kanya. Anong kapalit po? Kaluluwa. Sagot niya, walang pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang mamatay. Pero may bahaging hindi mo na may babalik kahit kailan. Kung ibig sabihin po nito, ligtas ang pamilya ko at malaya na ako, pipiliin ko pa rin po ito. Tumango siya. Iyan ang sagot ng isang babae na nagising sa impyerno. Tara na, gawin na natin. Bago nga po ako makauwi ay nagtungo ako sa hideout ng dalawa pang adik. Di lang daw kasi niya pahihirapan ang mga gumagalaw sa akin, kundi kaniya ding papatayin. Yung kaluluwang sinasabi sa akin. Nakita ko naman na paalis ang dalawa pang gumahasa sa akin. Dala-dala ang bote ng Red Horse. Nakita kong isinasampay muna nila ang kanilang mga suot na short sa pader. Iyon pa ang suot nila na short pa noong huling araw na sinundan nila ako. Pagkakataon ko na to. Kayo naman ang magbabayad sa akin. Bulong ko. Ayaw ko na maging biktima ng kahayupan ninyo. Pagka-uwi ko nga po ay agad kong itinago ang mga damit sa aking lumang bag. Noong oras na iyon, nagiging masaya na ang aking paghiga at tila ba nabuo na ang aking katauhan. Paunti-unti. Narinig ko yung tawanan ng mga kapatid ko habang nagkukwento ang aming tatay. Ate, kwentuhan mo rin kami. Sabi ni Letlet. Letlet, pagod si ate. Bukas na lang pag hindi na pagod si ate. Sabi ko naman. Di ko po alam kung bakit parang ayaw ko muna makipagtawanan sa mga bata. Siguro dahil na rin sa maraming bagay ang itinago ko sa kanila. Maaga nga po akong natulog ng gabing iyon at kinabukasan ay sinalubong ako ni Aling Sion sa may daan. Pasaan po kayo? Tanong ko habang papunta sa aking pinagtatrabahuhan. May binili lang ako, iha. Tandaan mo ang bilin ko sa'yo. Sambit ng matanda. Opo, wag po kayong mag-alala. Dala ko na po ang hinahanap ninyo. Sabi ko naman. Sige, iintahin kita. Bulong nito sabay tapik sa aking balikat. Nilingin ko na lamang ang matanda palayo saka ako dumiretso sa bahay ng aking amo. Konti lang ang aking nilabhan kaya naman nakapamulot pa ako ng lata at bote sa tabing bahay nila. Matapos nun ay dumiretso ako kay Aling Sion. 4 na kandila na itim ang nakasindi, ang sumalubong sa akin. Sa gitna ng bilog na guhit ay may kung anong pulang kandila ang naruroon. Inilatag ko na ang daan. Sabi niya. Ngayon, ibigay mo sa akin ang kanilang mga gamit. Dagdag niya. Inabot ko ang pantalon ng dalawa.
Saka ito sinunog ni Aling Sion. Nang maging abo na ay kaniyang ilagay sa kumukulong kulay pulang likido sa palayok. At gamit naman ang natitirang alikabok ay sumulat siya sa isang maliit na papel. Hindi ko naman po siya nabala dahil sa kanyang ginagawa. Pero ramdam ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Isinubo ni Aling Sion ang papel. Nilunok niya ito habang nakapikit at humawak sa palayok. Uminit palalo ang tubig saka ito kumulo ng todo. Kita ko na nanginginig si Aling Sion habang may kung anong mga salita siyang sinasabi sa tubig. Naramdaman ko na parang dumilim sa loob ng bahay. At yung malamig na hangin ay parang sumasakal sa amin. Medyo nahintakutan ako, Sir Gimbal. Pero mga ilang sandali lang naman at bumalik na ulit sa dati ang lahat. Nakaganti ka na, Iha. Sabi ni Aling Sion sa akin na aking kinagulat. Magkahalong emisyon na ang aking naramdaman matapos masaksihan ang lahat. Talaga po? Masaya kong sabi. Tumango lamang saya saka pinanood muli ang tubig sa palayok. Oo, kaya umuwi ka na, Ining, at baka hinahanap ka na sa inyo. Magdala ka ng kaunting pagkain. Sabi sa akin na aking kinatuwa. Kinabukasan nga po ay nagpunta ako sa palengke para mumulit ulit ng mga basura. Pero nagkakagulo sa bayan. Si Cardo, nakita sa kanyang bahay, nagbigti ng sarili gamit ang alambre. Sigaw ng isang lalaki. Parang kagabi lang nakita ko pang naglalaklak ng redrosyon ah. Nagtataka naman ang isang tambay na nakaupo malapit sa karinderya. Nako, sinundo na yata ni June. Buti nga sa kanila. Natutuwa namang dagdag ng isang babae. Hindi pa nga sila natatapos sa isang balita ay may sumigaw na naman. Si Erning, tinaga ang sarili saka tumalon mula sa bubong ng bahay nito. Sabi ng tanod na kinagulat rin ng marami. Maging ako ay nagulat, Sir Gimbal, dahil sabay-sabay silang namatay. Nakinig na lamang po ako sa kanilang usapan na tila walang alam sa nangyari. Kailan pa? Tanong naman ng panadero. Kagabi din sinugod namin sa ospital pero di na umabot ng buhay. Dagdag ng tanod. Talagang hinahin na siguro ang mga iyon kaya nabaliw na. Pero buti nga sa kanila nang wala nang magulo sa bayan natin. Ani ng isang tindero ng gulay. Ay talaga, buti naman at namatay na sila. Dagdag pa ng iba. Nakatayo naman po ako sa gilid ng tindahan ng tinapay. Parang normal na namamasura lang. Pero nang marinig ko ang balita, parang lalo akong nagkaroon ng pag-asa. Carmen, tawag ni Aling Sion habang lumalapit. Tapos na. Wala na sila. Salamat po, Lola. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Sabi ko naman. Ayos lang yun, Iha. Biktima rin ako ng pang-aabuso noon. Kaya ito, ako naman ang tutulong sa iyo. Nakangiting sabi sa akin ni Aling Sion. Marami po talagang salamat. Kung wala po kayo, malamang hanggang ngayon binababoy pa rin ako ng mga hayop na yun. Malungkot kong sabi. Basta pag alam mong argabyado ka, nandito lang ako. Ikaw lang ang nakakaalam ng sikreto ko. Hindi ako nagsalita. Nakatitig lang ako sa mga batang naglalaro sa tabi ng kanal. Bakit po ganun, Aling Sion?
Kailangan ko pa dumaan sa impyerno bago ko makamta ng hustisya. Nalulungkot ko namang tanong. Sapagkat sa mundong ito, Carmen, mahirap ang maging mahirap. Pero mas mahirap kung wala kang gagawin. Sagot naman sa akin ng matanda. Yaan niyo po, Lola. Darating ang panahon na makakaya ko ulit bumangon sa kabila ng nangyari sa akin. Sana nga po ay makahanap ako ng magandang trabaho para mabuhay po kami. Dagdag ko. Tinapik naman ako ni Aling Sion saka hinimas ang likod ko. May awa ang langit, anak. Siya, sige, ako ay uuna na muna at may humihingi sa akin ng tulong sa kabilang bayan. Heraingan nga dahil nga ni Kaasok ni Rapawiras na malingopan sa bimul. Sila mo di akas sa loli ni Kaas malaap. Huwag itang Pero ang alaalang di ko makakalimutan ay yung mga mahikang itim na tumulong sa akin para lumaya. Minsan po pala, hindi masama na hindi maniwala at matakot sa mga gumagawa ng ganitong kulak. Dahil mas nakakatakot yung mga taong kayang yurakan ng pagkatao ng iba para sa sarili nilang kapakanan. Maraming salamat po, Sir Gimbal, sa iyong pagbabasa ng aking kwento at sa taong tumulong sa akin para magkaroon ng trabaho. Kung nakikinig ka man, salamat din dahil binigyan mo ulit ako ng pag-asang bumangon. Lubos na gumagalang, Carmen.